Talaga namang patok ang lumpiang hubad sa kahit anong handaan. Kaso kung medyo nagsasawa na kayo sa ganitong klaseng lumpia, pero gusto nyo ang sustansya ng gulay, gagawa tayo ng version na yummy na, crunchy pa! So we have different root crops. We have carrots, we have sweet potatoes, and we also have purple yam. Sasabay ko na rin yung ating sweet potatoes. So yung ating mga root crops, naprito na natin. Siyempre, hindi yan magiging lumpiang gulay kung wala yung pinakamasarap na sauce. So we have our pan, binawasan ko lang ng excess oil, generous amount of garlic, and then yung ating liquid. We are going to season this with oyster sauce. And then hayaan lang natin siyang ma-reduce hanggang maganda na yung consistency niya. To finish off our sauce, generous amount din ng peanut butter. Pwede na mag-plate. Sa hanay ng mga masasarap na kapihan ngayon, tunay ngang umaangat ang mga establishments na may pagpapahalaga sa fresh ingredients and overall dining experience. Ito mismo ang dahilan kaya ang Gourmet Cafe patuloy na dinadayo ng Pinoy foodies tuwing namamasyal sila sa Silang Cavite. Food Explorers, dito sa Gourmet Cafe, we have 3 kinds of beans na pwede nyo i-mix or pwede kayo mag-customize ng sarili nyong beans. Then, pwede natin i-grind ng grind size na para dun sa magagamitin yung equipment. Sa farm tour, makikita nyo po yung aming farm, yung plantation namin. Pwede kayong mag-lettuce picking for activities, pwede kayong mag-herbs planting. Sa farm tour, makikita nyo rin po yung civet cat namin, which is nagpo-produce ng civet coffee na it's one of the most expensive coffee around the world. Ang Alamid Coffee Beans ay nagmumula sa coffee cherries na kinain at idinumi ng civet cats. Ang prosesong ito ang nagbibigay sa Alamid Coffee ng distinct flavor nito. Bukod sa Pilipinas, may sariling version din ng Alamid ang mga bansang Vietnam at Indonesia. So hindi ganun katapang yung amoy niya, pero flavor, very earthy. Very earthy yung flavor niya. Hindi acidic, hindi maasim. Which, napapaisip lang ako na paano ba tong flavor profile niya kapag medyo mas lumamig na siya. Kadalasan kasi sa coffee, kapag lumalamig na siya, mas lumalabas yung acidic na flavor profile niya. Ito kasi, para mga 60-70% earthy yung flavor niya. Which is not your usual flavor profile kapag umiinom ka ng kape. And I think it's better to experience na rin kasama yung kanilang, isa sa mga bestsellers, yung kanilang pinwheels. Which is a combination of their mocha and yung ating chocolate. Ito yung mga tipo ng mga nabibili sa bakery ng kabataan ko na very familiar yung flavor. Alam ko na kung bakit ito bestseller. And of course, when you're having a coffee experience, isa sa mga pinagmamalaki nila dito talaga, it's good to know yung journey ng beans mo. So they have here, from the south, yan, Apo, Daguma, Kitanglad, and Matutum. So yan, and of course, from the north, yung ating Atok, Barako, and Sablan. Ito yung tinitikman natin ngayon.
yung kanilang civet. If you cannot get enough of your coffee cravings, meron tayong on the go, yung mga drip-on natin na pouches. What you would also appreciate here sa Gourmet Cafe is the way they would use yung mga available products nila. Rosemary, malunggay, and other herbs. Like yung mga biscuits natin dito. Yung cookies natin, this is pesto. And we also have yung malunggay. And then we also have yung ginger and yung ating rosemary. Not your usual combination of flavors, pero amoy pa lang. Ito yung ginger, lalong-lalo na amoy mo. Pesto, very curious ako. I haven't tried that before. Na-retain nyo yung freshness ng basil, which is, I'm pretty sure, very hard to do. Masyadong sensitive ang basil kasi with heat na-tone down yung flavor niya kapag naiinitan siya. Pero ito, buhay na buhay yung flavor. Biglang humahabol yung sweetness na meron siya, which is saktong-sakto lang, hindi siya sobrang tamis. Perfect for your coffee experience. Gourmet Coffee also has some refreshing drinks to offer para naman sa mga hindi mahilig magkape. Food Explorers, isa sa mga binabalik-balikan dito is yung mga farm-to-table experience dito sa Gourmet Silang. Gagawa tayo ng isa sa pinakamasarap na herbs, which is yung mandarin twist. This is really interesting. All right. This drink, lalong-lalo na dun sa mga mahilig sa western flavor profile, ang bumubungad sa'yo is yung rosemary flavor. Very strong siya. Ako na-appreciate ko kasi sobrang favorite ko na herb ang rosemary. And then, as you swallow, doon humahabol yung slightly bitter and medyo acidic na flavor profile nung mandarin natin. I actually like this drink. Ito naman yung tinatawag na strawberry mint surprise. So yung ating strawberry mint, very strong yung aroma ng strawberry. Siyempre, of course, yung mint. And yun na. It's more of a sweetness ng strawberry. Tapos, very subtle yung hint ng kanilang mint. Na dishes on screen, masarap na lang ba sa unang tingin? Yan ang challenge namin sa ating mga Kapuso stars as they recreate online recipes for your page in social media and for your plate. Kusinero ka man o hindi, malamang pamilyar ka pa rin sa version ng adobo na hinahaluan ng soft drinks. At dahil nauuso na naman ang recipe na ito online, hinamon namin si Kapusohang Aaron Villena na iluto ito sa aming farm-to-table kitchen. So first, ito yung mga ingredients natin. Siyempre, kailangan natin ng pork belly, the garlic, the onion, and siyempre, kung gusto nyo nang may konting anghang, may sili. And siyempre, yung ating soda, soy sauce, the laurel, siyempre, hindi mawawala ang salt and pepper. And of course, hindi kompleto ang ating adobo kapag walang suka. So ito, simulan natin. Pork, siyempre, ilalagay natin sa malaking bowl. Ayan. Wala nang sukat-sukat to. Depende na lang sa panlasa nyo talaga to. Pero syempre, huwag masyadong maraming soy sauce. Yung tama lang. Yung mga nakikita ko sa online, binababad nila talaga to ng mga 6 to 12 hours. So, sometimes ginagawa ko yun, pero minsan pag bigla mo lang naisip, pwede din naman at least kahit mga 2 hours, pwede na yan. Kasi kakapit na yung lasa nyo. Dagdagan pa natin ng konting, yan. Konti pang toyo. And then, i-mix lang natin siya. So, ibababad lang natin siya ng
6 hours, 12, pwede din. Lagay mo lang sa ref kung the next day mo pa naman siya gagamitin or kakainin. So, yeah. Okay. Set aside muna natin. Then, we prepare the garlic, onion, and sili. Yun. Di ba madali lang to guys? Kayang-kaya nyo to sa bahay. Ako, sa online ko lang to nakita talaga eh. So, ito na. Nandito na tayo sa pan. Pinapainit na natin yung pan. And then, of course, lalagyan natin ng oil. And then, diretso na natin sa pan. Yan. So ito, hintayin lang natin until mag-golden brown yung pork natin para talagang masigurado natin na maluluto yung meat. And then haluin mo lang para yung mga onion and garlic dumikit din dun sa ating pork belly. I guess pwede na itong medyo golden brown na. So we'll put the soda and the soy sauce. Yeah. Yan, kita nyo naman medyo masabaw pa. So kung gusto nyo ng medyo tutuyuin nyo talaga yung adobo nyo, hintay tayo ng mga 30 minutes para dyan. And then, good to go na. Pero bago yan, lagyan muna natin ng pepper. Then again, salt. Siyempre yung dahon ng laurel. Kasi ano siya eh, nakakadagdag aroma talaga itong laurel sa paggawa ng mga ganitong klaseng dish. So ang suka, ako yan, tansyahan lang. Pero not too much naman. Ito, pwede ito, may ano naman siya. So 1, 2, 3 is enough na. And syempre, sabi ko nga sa inyo, lagyan natin ng sili. Pero hindi ko siya dudurugin kasi ayaw nga namang Okay. 1. Ano na yan? Aanghang na yan. Takpan na natin. See you in 30 minutes. Okay. Ayan. Tuyo na ang ating soda adobo. So, pwede na natin siyang patayin at i-plating na natin. Sira ang diet ko nito, guys. Bago tayo matakam sa kahit anong putahe, isang quality ang unang pumupukaw sa appetite natin. Visual presentation. At kung dito ka sa Morgano Restaurant kakain, mata mo pa lang, mabubusog na sa kanilang IG-worthy dishes. Tara! Food trip tayo! Kung isa kang kusinero, gusto mong ma-challenge, bisita ka dito sa mga restaurants around Tagaytay. And eto, yung magpe-presenta sa'yo. I mean, plating-wise, 100 out of 100. Ganda ng pagkakalatag natin. Very appetizing. Ganda ng balance ng color. And I have to say, especially for this one, this is the most beautiful chicken salad plate na na-experience ko sa buhay ko. Look at that color. May crunch tayo from the chicken. Freshness, of course. Sobrang hina-highlight din nila dito yung produce na nakukuha nila. I mean, that's one of the things that Morgano has been known for. And yung partnership din nila with SVD Farm. So, everything that we see here, every week silang nagpapalit. So, itong menu natin na to, nagustuhan mo ngayon, mas magugustuhan mo yung offering nila the following week. Pero winner. I mean, presentation pa lang, social media worthy talaga eh. So, pa-flat lay lang natin yan. Ganda.
Grabe. Yeah. Chicken gives you this crunch na even yung layer nung breading na ginamit sa kanya is packed with spices or herbs, sorry. Nalasang-lasa mo siya. Makikita mo, I think I have oregano here. I have definitely dried parsley. Winner. Next up, yung ating shrimp scampi tagliatelle. And we just have to give kudos doon sa team nila. Mapapansin niyo yung shade ng pasta nila is iba. May lighter doon sa kabila, dark sa harap. So paano na-achieve yun? At ito nga ang pruweba ng pasta dish na o-orderin mo sa Morgano, ginagawa nila ng mano-mano. So ngayon gagawa tayo ng fresh handmade pasta na dinadayo dito sa Morgano Restaurant. Ipapakita natin yung mga ingredients at proseso paano namin ginagawa yung sineserve naming fresh pasta dito sa restaurant. Bago yan, papakilala ko muna sa inyo ang aming pinakamagaling na pasta maker na ang pangalan niya ay Chef Ken Mirano. First, kailangan natin is yung flour. Lagay muna natin siya sa mixing bowl. Egg yolk. And then yung whole egg. And then next po natin is yung milk and then yung palm oil. So ang uri ng pasta na gagawin natin ngayon is yung tinatawag nating tagliatelle. Kung ako to, gagawin ko, itatago ko yung shrimp, tatago ko yung flatbread sa loob, tapos ito lang yung ipapakita ko. Kasi ito lang, winner na eh. Grabe. Next up, eggplant lasagna. Yan! Pogi na naman, oh. Kung papansinin lang natin yung plating nila, this is one of those presentation na madalas natin makikita sa mga elevated restaurants, mga fine dining. Yung sauce nasa ilalim, and then yung pinaka-main, yung star nila nasa gitna. What I noticed is the play on levels of flavors. Saltiness, to be specific. Pagkagat mo, yung unang sasabog sa bibig mo is yung akala mo maalat na salt level. Pero as you chew, yung pinaka lasagna, dun mo maintindihan na, kasi yung baba niya, sakto lang pala yung timpla. Then yung inaakala mo unang, parang maalat nagiging saktong-sakto na yung harmony niya sa bibig mo. Tapos, yun na, bigla na maglalabasan yung laro nung asim from the tomato sauce. Yung comfort na binibigay sa'yo ng melted cheese. Yung ganong feeling. Comfort food na pinaparelax ka lang niya. Pogi, no? Actually, ito. Ito yung pogi. Ito yung pogi. Grabe. Steak. New York strip loin yung gamit natin. It's actually my favorite cut of steak. Kudos to the kitchen team for not overcooking it. Look at that. And para daw mas ma-elevate yung steak experience mo, they are suggesting you pair it with roasted garlic mushroom. Robust yung beef flavor. I like it so much. Roasted garlic natin and steak. My God. Sorry. Ako lang yung makakatikim nito. Tamad. Tamad in a good way, pagdating sa kusina, gusto ko yung less yung hugasan. So, medyo marami akong nakatago ng mga one-pot dish at isa na nga rin ito, yung aking chicken cilantro rice.
So, sa isang pot, kung saan pwede ka makapagsaing, so, ang gagawin ko dyan, ipapainit ko muna yung pot. I'll add some oil, konti lang, and then, magsisir ako ng chicken. So, I'm using leg quarter, deboned. And habang sinisir natin yan, skin side down, sisison ko yung taas. So habang sinisir natin yung ating chicken, yung ating cilantro naman, ikakat lang natin into 3 different portions. So we have the roots, the stems, and yung ating mga dahon. Itong part na to, pang garnish ko na lang after maluto na ng lahat. Pero itong roots at saka yung stem, ito yung gagamitin ko at isasama ko dun sa pagsasaing ng aking bigas. Tatabi ko muna half cook na at this point yung ating leg quarter fillet. So merong chicken essence na din doon sa ating bottom ng ating pan. Yung ating bigas, ilalagay ko dun sa ating pan or ating pot. Lagay lang natin yung cilantro roots and stem. So pinapakita ko lang sa inyo yung technique on how a lazy, supposedly, dish can turn out to be very scrumptious. Now at this point, pwede na natin siyang lagyan ng stock. We are also going to add some salt and pepper. So ito, i-in ko lang for about 20 to 30 minutes. Ihahalo ko yung ating cilantro leaves before serving. Pwede tayong sumibog. Lahat man po kayo kumakain ng cilantro. Yes po. Mansoy. Opo. Lasang-lasa po yung cilantro. Okay. Talagang... Is it in a good way or Opo. overwhelming? Overpowering? Hindi naman. Hindi naman po. Sakto lang. Ano po yung pinaka-challenge when handling a property like this, ma'am? Opo. Since unique kasi po ang SB de la Diba? Seafood. Oo eh. Since we are under the SBD, we are managed by the priest. Opo. Opo. So, siyempre, what we want to talaga pong i-share sa lahat is about the faith. Talaga more on faith po. Now, while you are here, while you are eating your food, it's not only po talagang it comes from the soul po. Talaga nanggagaling sa soul at sa puso.